Mga kapuso, itong inyong GMA Regional TV interview sa Balitang Southern Tagalog. Kamakailan lang nang mapabalita na mayroong isang 9 na buwang gulang na sanggol na namatay dahil sa heat stroke. Sa ngayon, ilang lugar pa rin sa Calabarzon ang nakararanas ng heat index na nasa 40 degrees Celsius pataas na itinuturing ng Pag-asa na nasa danger level. Kaugnay niyan, makakapanayam natin ngayong hapon si Dr. Ria Aguda, Medical Officer ng Batangas City Health Office upang pag-usapan ang heat-related illnesses. Magandang hapon, Dr. Ria. Magandang hapon po sa lahat ng tagapakinig at sa lahat ng mga nanonood. Dok, ano-ano po ba ang senyales ng heat stroke? Una sa lahat, ano nga po ba itong heat stroke? So, ang heat stroke po is the most serious heat-related illnesses na kung saan yung ating pong body temperature ay patuloy ang pagtaas. Hindi na tayo makakompensate and hindi na mag-cool down yung ating body. Tapos sa ating mga signs and symptoms, pwede tayong magkaroon ng pananakit ng ulo, pagkahilo. Meron din tayong mga cases na kung saan hinihimatay dahil nga hindi na sila makapag-compensate. Dok, mas madali bang tamaan ng heat stroke ang mga bata? Age-wise, mas madaling tamaan ang mga matatanda, extreme of ages, matatanda at sobrang bata. Sa Batangas City po, may mga naitala na po ba tayong heat-related illnesses? Sa atin po, sa Batangas City Health Office, wala pa po tayong naitala na merong mga heat-related illnesses na kaso. Okay, Dok, ano po ba mga dapat gawin para maiwasan ang heat stroke? Mga dapat gawin natin para maiwasan ang heat stroke, una, iwasan natin ang pag-stay sa labas ng sobrang init. Preferably, gawin na lang natin yung ating mga heavy na work na naka-assign for the day during yung early morning or probably late afternoon. Huwag tayong mag-schedule ng mga heavy activities during yung sobrang init ng tindi ng sikat ng araw. And then, your water is the best kasi kailangan nating mag-hydrate. And yung ating mga payong, yung mga wide brim hat, napakalaking tulong po nito para maiwasan natin yung mga sakit na dulot ng sobrang init. Dok, bukod sa heat stroke, may heat cramps din na tinatawag. Ano naman po ito? Ano po ang pagkakaiba ng dalawa? Okay, ang heat cramps naman po are the involuntary muscle movement na kung saan madalas nating nararamdaman sa ating mga binti, yung ating mga braso, kung saan marami tayong muscles. Ito rin po yung kinukulang sila ng water kasi isa sila sa mga tumutulong upang mag-function well yung ating mga muscles. And if dehydrated ang ating mga muscles, nagkakaroon tayo ng mga muscle cramping. Ano naman po mga dapat gawin kapag nakaranas ng heat stroke at heat cramps? Kailangan po natin una pumunta dun sa medyo malamig na lugar para mabawasan ang init ng katawan. And then, pwede po tayong uminom ng maraming tubig or ng preferably cool water para mabilis makatulong para mapababa natin yung ating temperature. And then, kailangan talaga po nating mahanginan. Kaya yung ating pong pananamit in everyday na gamit, kailangan talagang naaayon sa weather natin. Panghuli na po ito, Doc. Nabanggit niyo po kanina na wala naman pang naitatalang kaso ng heat-related illnesses dito sa Batangas City, pero bilang pag-iingat na rin po ang inyo pong mensahe sa mga hindi maiwasang lumabas sa katirikan ng araw o kaya ang trabaho ay nasa arawan. Para po sa mga kasamahan natin na kababayan na nagtatrabaho during daytime at hindi maiwasan talaga yung mga ganitong klase na trabaho, kailangan lang po natin na magbaon tayo lagi ng tubig, magpalit ng damit ng mas madalas kumpara dun sa dati kasi pagpapawisan tayo kasi mainit. So preferably meron po tayong nakahandang pamalit na damit. And then kung magkakaroon po tayo at mabibigyan ng pagkakataon, magstay po tayo dun sa mga shady part na kung saan hindi muna tayo masyadong maaarawan. Meron naman po tayo na mga spaces kung saan medyo malamig ang simoy ng hangin
para makabawas sa init ng ating katawan. Maraming salamat po, Dr. Ria Aguda, ang Medical Officer ng Batangas City Health Office. Thank you very much po sa inyong lahat at sa lahat po nanonood at nakikinig.